Maaari niyo bang ikwento sa kwentong Pilipino, ano ang pinaghuhugutan ng mga kantang ito? Saan ito tumutukoy, yung mga kantang ginawa ninyo? Bale, simula yun yung yung Sunflower Bloom talaga. Yun yung nag-usap-usap kami na kailangan kausap ko si Rhymes na may drummer tayo, si Mike, ganyan. So, nag-iisip ako ng kailangan kasi yun ang natatandaan ko lagi nung panahon pa rin namin. Kailangan may isang kanta medyo paglabas nyo, bago kayong banda So parang kailangan uy, ayos to parang kailangan may aabangan. So nag-iisip ako kung yung mga natabing mga kanta na hindi naman natapos noon. And yun, pinarinig ko sa kanila, Sunflower Bloom, parang ganun. Sunflower Bloom, ano ba yun? Alam ko ano. Hindi, parang siya inspired siya sa parang medyo 80s ang dating. Mahilig kami sa ganun Pero hindi naman siya yung high na parang nag-addict ka talaga, parang siniram yun. It's more of like yung ibang mga tao na they are using some kind of this substance para makaalis na sa reality. Ganun siya Kaya yun, parang saka naisip ko na parang katulad pa rin, parang latak yun ng unang album na nagawa namin ni Rhymes yung Side Effects of Mental Breakdown. Sa title pa lang medyo di ba, nangyayari. Kasi merong lyrics yun na it's not 1985 or 1995. Parang but I don't care about it. Parang kasi we're living in the 21st century, na tayo Parang yun, nagbabalik na ako sa lumang noon. Paano yayakapin. So, na-record namin dito. Okay naman yung feedback. Nakakatuwa. Okay. Hindi naging entry. Yun ang naging entry nyo ng banda para makapasok muli. Official na yun. Pero yung kantang yun, hindi namin matugtog ng live. Ang hirap Kasi nga tatlo lang kami. Oo, ang hirap. Okay. Ito naman, yung Laya. Yung Laya, yung Laya talaga, nasulat ko yun. Para sa mga amo. Amo sa trabaho talaga yun. Ewan kung alam nyo na yun yun talaga, hindi talaga tungkol sa babae yun, hindi tungkol sa mag-iwan. Para sa amo yun. Kasi nga ako, nagbarko ako. Parang nabuhayan si Rem, sabi, pwede ko pala gamitin yung kantang yun. Kasi, di ba, nagbarko ako, di ba, before. Andun yung stress, iba naman ang amo sa ibang bansa, di ba? So, parang yung lyrics doon, kasi pag pinasa mo, kala mo about jowa, nag-aaway, gano'n. Hindi, para sa amo ko yun. Kasi may lyrics doon na medyo, pakinggan nyo na lang, hindi pwede sabihin sa live. Yung, di ba? Okay. May ganun May ganun diba? kasi, May baka ganun yung basta video. ganun, pakinggan nyo. Ano kasi, baka ma-cancel dahil Pakinggan nyo na lang. medyo sensitive na rin kasi ang social Yes. Kaya media. kailangan yung pakinggan. Kailangan yung pakinggan. Okay, sige, pakinggan nyo na lang bawal dose. Ito, TYM. Yung titig, yakap, matunaw, playing words lang yon. Okay. Parang lang yun na, meron akong nabasa na parang kay Michael Jackson, PYT, yung Pretty Young Thing. Sa isip ko, parang gusto ko yung title. Pwede. Wala talaga ang idea. So, mahilig ako magsulat Susulat ako, PYT. Tapos mahilig ako, binabaliktad ko PYT. Pwede. Paningin, yakap, Yakap, paningin, mali. Mahilig ko sa ganun hanggang sa nagsimula ko. Igan, pwede kong yakapin. Ganun, TYM, tapos pwede kong Pwede kang matunaw. Tunaw sa ganun. So yun, parang yun yung pinaka-ano niya. Yung sa pinaka-lyrics niya, parang gumawa na rin ako ng senaryo. Na aakma doon. Aakma doon sa ganun. And titig, yakap, matunaw, akma siya most likely talaga. Nangyayari yan sa amin. Pero may natanggap akong comment dyan. May nakita akong post sa YouTube. May nag-comment doon. Ang lungkot daw ng kanta. Sinagot ko siya. Bakit? Kasi bakit parang ang nabivisualize daw niya sa kanta is parang yayakapin kita niya sa ito matunaw. Parang
patay ka sa tao pero patay na siya. Parang gano'n ang, yun ang vision niya. Parang yun, meron namang vision na parang nagkakatang isip lang tong isa. Sa nakakatuwa, ibig sabihin nagkakaroon ng ibang meaning. So parang inisip Oo. niya parang unrequited love ko Oo, parang Dahil ganun. mahal niya pa rin yung taong nawala sa buhay Tapos niya. Not literally na nawala na kung sumama sa iba. Oo. I mean, Parang yun lang yung ganun. ano niya. yung Ayun. Okay. O ayan, napaka-interesting naman ng mga kanta mo. Yung parang, di mo alam kung saan nanguhugot, nabubuo mo na lang siya. Saka nakakatuwa, ako yun ang parang ano ko is sa mga mantra ko eh. Pag yung kanta mo, pinarinig ng iba, tapos bang comment, nagwo-work. Nag-work. Nakikinig sila. Kasi Nakikinig. nagkakaroon sila ng Nagkakaroon ibang ng- interpretation oo, sa ibang kanta. Ako yun ang mahalaga sa akin. Yung bagay. Ayoko nung comment ng ganda ba? Maganda? Oo, maganda. Ganda. Kasi madali sabihin eh. Maganda pero Pero- symbols. Anong interpretation mo sa kanta? Natuwa ako, may mga nagko-comment sa Facebook page namin. Saka ano, no, naniniwala ko na hindi naman lahat ng ginagawa natin nagugustuhan ng marami. Ang Oo, mahalaga, oo, yun. isa, dalawa, may nagkakagusto. Malaking bagay na yun. Kasi ibig sabihin, May kinat- yung ginagawa mo, may impact ka na, no? May nagagawa ka na sa mga nakikinig. O ito, yung ano, paalam sa tabi ko. Grabe naman yun, parang ang sakit nun. Yung paalam sa tabi ko, may nakasama, ayan, kwento talaga yan. Kwento yan, may nakasama ako sa barko noon. Na parang, magano sila, mag-on sila, ganon. Parang naiwan sa akin yung, kasi kwarto ko siya eh. Naiwan sa akin yung meron siya sinusulat na, kung kailan masaya sa feeling mo, ay doon pa aalis sa tabi ko. Yun lang ang naiwan sa akin. So naisip ko, bago ko kinuha ko talaga, nasa akin pa. Ngayon parang nasa barko pa rin. Parang ngayon may anak na sila. Oo, yun yung meaning. Parang akala ko di sila magkikita. Kasi gusto nila nagkakilala sa barko. Wala ending. Talagang sila, kasi pag uwi sa Pinas, hintayan sila. Tagal lang, nakakatuwa. Ayun, kaya yun, paano sa tabi ko. Kaya yung intro may, parang may tunog barko. Sinadya namin yun. Tapos ang album cover nun, Ano siya, barkong papel na nasa tubig. Dalawang barko yon kasi parang dalawang magkasintahan na parang kahit saan kayo pumalawa, magkasama at magkasama. chismoso kami. Ayun yung root cause ng kanta. Chismoso kasi ito eh. Parang, Mahilig ko sa makisawsaw sa kasi. Oo. Mahilig ko makisawsaw. Ganda na, no? O, sige, bago natin pag-usapan ang inyong pinakabagong album, no, ng The Hersey, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na imbitahan ang mga Kapilipino na pakinggan ang inyong mga available song sa Spotify mula doon sa unang 4 na mga kantang na ilathala na. yeah, guys, we're inviting you to please spend some time paragraphs, original songs. Sana masuportahan nyo kami sa journey namin. And sa mga sumusuporta na simula nung una pa, maraming salamat. Nandiyan pa rin kayo hanggang ngayon. And we make sure, we cannot promise anything but we will do our best para masuporta. Time and effort binibigay nyo at sa pagpapanood pa lang ng mga live streams namin, sa mga links namin, yung mag-spend kayo ng time just to listen to our music. Sobrang laking bagay sa akin. Hindi dahil sa parang magka-fuse kami, but because yung willingness nyo to listen to our original songs, sobrang laking bagay. Ganyan po. Sign the Manifesto, Paalam sa Tabi Ko, TYM, Laya, saka Sunflower Book. Available na po sa digital platforms, Spotify, Hearsays. And nandun yung mga songs makikita nyo doon. And yung first album rin na nirelease. Ayun guys, pakinggan nyo yung music namin para sa inyong lahat to. Supportahan nyo. Totoo na. Ito, buwan ng puso ang Pebrero. Kumusta ang mga puso nyo? Tutunungin mo. Tutunungin mo. Masaya ang puso niya. Yeah, masaya naman. Masaya ang although it's not official, but just happy that dumating siya. We're not official, pero yung presence niya. Yun yung abangan nyo sa album. Yun yung abangan nyo sa... Yeah, first sa- time nakakanta si Mike sa... nang nagda-drum sa... Yes. Although I'm not saying no friends na physical, pero we built this strong bonding connection. Doon ko na, actually sa kanya ko first time na feel. Sa kanya ko first time na feel na
it's not everything matters na parang kailangan magkasama kayo lagi to say na parang ano mo yung tao, di ba? Pero we started talaga nung nagkakilala. Still, parang sa kanya yung first time na filan. And siya yung parang sa kanya yung first time na filan. yung true meaning ng connection and bonds talaga sa kanya na po. Ikaw na. Me, I'm happy with my wife and my kids, and yun lang. Masaya ako. And yun nga, yung na ba yung misis ko, sorry. It's a baby girl, guys. Oo, nag-baby shower kami, so second baby, it's a baby girl. Again? Congratulations! Right! No, newlywed. Ako naman pa, kakakasal ko yung 24 eh. Yung anak niya ngayon, yeah, sabay kami. Isa ako yung Oo. Congratulations sa inyo, mga, di ba, ito lang yung naiwan sa kasi, pero masaya. Pero, di ba, pero masaya? Okay, ito, bago naging masaya ang buhay pamilya niyong dalawa, yung dalawa ang tatanungin ko ha, dumaan ba kayo sa mga bigong pag-ibig?